Sharing lang about sa prevention. Siyempre, ako si Ervin Bagon, isang prevention specialist. Ang pag-uusapan natin, ang pagkukwentuhan natin is about kahalagahan ng pag-iingat sa ating kalusugan. As in prevention, naniniwala pa rin ako na ito yung sagot sa problemang pangkalusugan. Sabi ko nga sa pamilya ko, wala namang pinagkaiba yung cure sa prevention. Parehas silang pag-aalaga, pag-iingat. Sa salitang pag-iingat, walang pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang nito, ang kaibahan lang ng dalawa, dahil yun na nga, sinabi ko, prevention, cure, parehas na nag-iingat. Ang kaibahan lang, ang prevention, pinag-iingatan yung kalusugan nang wala pang nararanasang sakit o karamdaman. Samantalang yung cure, pinag-iingatan ang kalusugan sa kabila ng pinagdadaan ng hirap sa sakit. Yun yung pagkakaiba. May isi-share din ako about sa title na ginawa ko. Nagulat ako, napaisip na talagang ang buhay pala pinag-iingatan sa simula pa. Hindi pala ito dapat na baliwalain. Ang nangyayari sa atin kasi, realidad na buhay, wala tayong pakialam sa kalusugan natin hanggang hindi tayo tinatamaan ito. Meron niyang tinamaan na ng sakit pero binabaliwala pa rin yung kanilang buhay. Huwag tayong umasa sa tadhana na nakadikit sa atin. Kasi sabi nga, kahit anong gawin natin, kung oras mo na, oras mo na. Kung hindi pa, hindi pa. Pero mali eh. Kasi kung hindi mo nga oras at pinabayaanan mo ang iyong sarili, doon papasok yung mabigat na karamdaman. Mamaya ikukwento ko pa sa inyo yung buong detalye. Kasi yun nga, hindi mo pa oras pero binigyan ka ng sakit na paghihirapan mo habang ikay nabubuhay. Aalagaan mo din ang sarili mo dahil matatakot ka doon sa sakit na meron ka. Ganun din naman, aalagaan mo, bakit hindi pa ngayong umpisa alagaan na natin yung wala pa tayong karamdaman. Sample, ako, inaalagaan ko ang sarili ko, ang kalusugan ko kasi nagkaroon ako ng sakit. Yung pagkakamali ko na gusto kong ituwid, hindi man sa akin sarili, sa aking pamilya. Yun nga, sabi ko nga sa kapamilya ko, yung mga anak ko, hindi, maghihintay na rin kami kung ano yung reaction sa katawan ng mga ginawa nila, ginawa namin, na, kapalaran, Kasi nung una, wala din naman akong alam. Kailan ko lang din nalaman na talagang mahalaga ang prevention, ang pag-iingat sa sarili. Mahabang panahon, mga dalaga na yung mga anak ko, dalawa. Isang nagit 21 na ata, 22. At saka yung isa ay 16, 17, 16. Ganun katagal yung panahon na walang prevention. Ano pa yung hihintayin natin na
magandang kalusugan. 'Di ba? Yun nga, hindi natin masasabi yung yung hulima't magaling may may ihahabol din. Hindi totoo yun na hulima't magaling. Ang mangyayari doon, mababawasan natin yung dumi ng katawan natin. Katulad nung sinasabi ko mga anak ko. Kung susundin nila ako, may iiwasan yung mas mabigat na posibleng maging karamdaman o yung mas maagap o mas mabilis ang pagkaroon ng sakit. Although madumi na yung katawan dahil sa mga technology na kasama yung mga pagkain. Teknolohiya kasi kasama yung pagkain. Nababago din yung pagkain. Nagpo-produce ng technology. Andun na. Wala tayong magagawa. At least kahit pa paano, paturuan ko sila para yung magiging anak nila, masimulaan nila. Kahit dun man lang may iayos. Yun yung isa sa hangad ko. At ganun din kayong mga viewers ko. Kaya patuloy akong gumagawa ng vlog para orient ko kayo na as prevention, ito yung kailangan ng katawan, lalong-lalo na yung mga kabataan o yung magiging bata. Ang buhay, isa iglap lang. Halos parang nasyak ako kahapon Kahapon lang, wala namang nawala. Wala namang nawala at sana makarecover. Isa sa katrabaho ko, isa sa kaibigan ko, kumpare ko, kasama ko sa opisina, magkatabi yung table namin. Malakas yung tao. Wala namang nawala, walang namatay o ano man. Nagkasakit. Pero nasyak ako, doon ko naisip na ganun lang kabilis yung buhay ng tao. Kung hindi mo talaga alagaan, napundi ang battery ng katawan mo, wala. Mamamatay ka talaga ng ganun-ganun lang. Yung kaibigan ko, maghapon kami nagtrabaho, pagdating ng alas 4, nag-physical fitness kami. Ang aming opisina, mayroong regular na physical fitness Martes at Huwebes as a part of law enforcement agency. Naglalaro kami, volleyball. Siyempre, nasa oras pa rin ng trabaho, pero part yun ng trabaho. Yung physical fitness namin. Part siya ng trabaho, pero kung merong trabahong pang-opisina na kailangang ayusin pa, aalis kami doon sa paglalaro at gagawin yung mas mahalagang trabaho. Yun yung mga pag-aayos namin, yung pang-opisina. Yung kaibigan ko, habang naglalaro, may report na kailangang matapos na nagkulang siya. Nagawa na niya yung report, pero may kulang siya. Tinawag siya ng isa naming kaopisina na nasa mas mataas na posisyon para i-correct yung report. Nang sa ganon, may ipadala na, may email na sa national headquarters namin. Umakyat siya sa kwarto namin, inayos niya. Mabilis lang kasi correction lang. Tumayo siya at nakikipagkwentuhan sa amin, tapos tumayo siya, pabalik siyang maglaro ng volleyball. Paglabas ng pintuan, pababa siya sa ground floor,
hindi siya nakababa sa ground floor, bumalik siya sa loob ng kwarto. Nagsabi siya sa isa naming kasamahan, kasi 3 lang kami nandun sa lobby, 4 yung kaibigan niya naming nagkaroon ng sakit. Pumasok siya, sabi niya, nagkataon yung kasama naming isa sa kwarto, graduate ng nurse, dati siyang nagkatrabaho sa ospital. Sinabi niya, masakit yung dibdib niya, mabigat yung dibdib niya, baka pwedeng EBP. Kalalabas lang niya ng okay na okay kami ha. Okay na okay kami doon sa loob ng kwarto. Lumabas siya. Seconds lang. Katawa na kasi kami. Seconds lang. Bumalik siya. Wala pang 1 minute. Umupo siya sa upuan. Binipi. Mababa yung BP. Tapos, inhale, exhale namin siya doon sa supot na paper bag yung supot. Sa inhale exhale niya hindi gumagalaw yung supot. Ibig sabihin hindi siya makapag blow at inhale exhale, hindi siya walang hangin. Kaya pinahanda namin do sa mga kasamahan namin yung sasakyan, sinugod sa ospital. Dito yan sa Oriental Mindoro sa Calapan. Pagdating sa hospital, ICU agad, pero conscious naman siya. ICU siya, na-declare na heart attack. Yung kaibigan ko, 45 years old, ako 48. Mas matanda akong 3 taon. ICU siya, alas 4:30 dumating siya sa hospital mga mag-aalas 5 o quarter to 5 kasi chinek pa nga namin doon sa opisina, tapos nung isinugod namin sa hospital nung gabi mabilis yung proseso. Nung gabi ilinuwas na siya at sa Lipa na Batangas siya nadala kasi diretsong inoperahan siya sa puso. Na-shock ako kasi paano pala kung hindi siya umalis doon sa paglalaro, di wala na siya. Paano pala kung walang nurse doon sa opisina namin na marunong sa first aid, di wala na siya kasi heart attack. Bumigay yung battery ng katawan natin. Ganong kabilis. Ganong kabilis yung kung mamamatay ka pala at malakas na malakas ka. Pag nag-shutdown yung battery mo, patay ka. Buti na lang. Yung kasamahan namin, hindi nagmamaneho kasi lalabas na kami ng opisina magmamaneho siya kung sa sasakyan siya inabot o kaya dun sa paglalaro inabot siya, babagsak siya Napansin ko lang sa kanya, sabi ko nga dapat ingatan natin yung sarili natin. Walang jeta, hindi siya nagje-jeta, nag-yoyosi siya. Ako naman bilang prevention specialist, kahit mga kasamahan ko sa opisina, pag lumapit sa akin, nagtanong, tinutulungan ko. Pero kung hindi naman, ayokong manguna. Ayokong manguna o parang mangyayari kasi pagbabawalan na yung mga tao doon sa ginagawa. Ayoko naman ng ganun. Pero nag-cheer naman ako sa flag ceremony namin. 2 times ako na ata nagawa yun. Nag-share ako yung about sa prevention. Napansin ko lang sa kanya yun nga, sa pagkain wala din siyang pili. Palagi siya sa soft drinks, saka yung energy drink, malimit yung nakikita sa kanya. Nagyoyosi siya, sumasyat. Yun yung mga ibig sabihin, wala siyang nararamdaman na kahit Sabi ko nga dati sa mga vlog ko, sabi ko sa inyo, maswerte ako kasi nagkasakit ako.
Ngayon, uulitin ko yun. Maswerte ako kasi nagkasakit ako. Ako na lang ata yung nagsabi na dahil may sakit ako, maswerte ano. Kasi, sabi nga nung doktor ko dati, ako daw, mabilis makaramdam, maapektuhan yung katawan ko kapag may sakit. Mas mabilis ko daw maramdaman. Nagre-react daw agad ako. Kasi may mga tao daw talaga na kahit may kakaibang nararamdaman sa katawan, hindi pinapansin kasi kaya ng katawan. Ako, kaunting problema sa katawan, ramdam ko na agad. Na-alerto ako. Matagal na ako nag-dieta. Matagal na ako hindi umiinom ng alak. Wala akong bisyo. Sa pagkain, nag-dieta na ako. Yun nga yung lagi kong binablog sa inyo. Lagi kong sinasabi sa inyo. Kahit pa may nararanasan akong hirap, nakokontrol ko. Kaya sabi ko, salamat. Maswerte ako. Thankful pa rin ako at may sakit ako. Kung wala akong sakit, baka katulad din nila. Katulad nun, mas bata sa akin. One click, halos na lobat yung battery niya. Siguro kung kasi nga, about sa acid, hindi natin napapansin, may acid na pala yung katawan natin. Alam mo ba kung bakit? Kasi doon sa chemical na pumapasok sa katawan natin, nagpo-produce ng acid dyan. Kapag may acidic na yung katawan mo, sabi nga ni Doc Atoy, kapag acidic na ang katawan mo, madami ng sakit ang papasok sa'yo. Isa na nga dyan yung heart attack. Pwede ka ma-heart attack. Stroke, diabetes, kidney problem, sakit sa baga, sakit sa atay, lahat ng sakit, tumor, sa iba-ibang parte ng katawan, pwede mo makuha. Ang masaklap nga dito, tulad ng kinukwento ko, bibiglain ka. Kasi, hindi mo napapansin na may mga sign na palang ipinapakita yung katawan mo. Pero, dahil nga, yung tolerance mo, malaki yung tolerance mo, hindi mo masyadong ramdam. Ako, masyadong mababa yung tolerance. Yung iba kasi, mataas yung tolerance. Baka yung kaibigan ko, baka mataas ang tolerance doon. Malamang, may nararamdaman yun. Hindi lang yan napapansin kasi mataas nga ang tolerance. Yun yung kahalagahan ng preventive. Kasi yung normal kasi yan na magka-acid talaga ang katawan natin. Wala, lahat ng nilalang pagka nagkaroon ng acid, lahat ng linikha ng may kapal, kapag naging acidic siya, kasi yan may pH level ang lahat. Yung tao, ang hayop, ang lupa, ang halaman. Yung sa halaman, according sa sa lupa. Yung hayop na nasa tubig, nagbabase din yan sa tubig. Lahat yan may pH level. Pag naging acidic, walang maayos na nabubuhay. Tandaan nyo yan. Natutunan ko yan kay Doc Atoy tsaka kay Doc Nan. Shout out doon sa dalawang doktor na yan. Hindi ko alam kung hindi ko napanood kung nasabi din ni Doc Willie Ong. Kasi isa din ako sa nanonood dyan. Talaga, kapag ka-acidic, talagang mamumroblema ka. Simple lang naman. Di ba, pinaliwanag ko din naman doon sa mga vlog, dalawang vlog na tayo nakaraan ko sa acidic. Simple lang. Kapag acidic, itaas mo yung pH level mo. Kasi acidic, bubaba yung pH level. Nagiging
below 7. Acidic na yon. Ako, yan ang naging problema ko, acidic. Ang kagandahan lang, mababa yung tolerance ko, ramdam ko na nagkaroon ako ng hernia. Yung hernia, umapaw yung acid ko. Nung nag-heartburn ako, na-alerto ako. Although matagal yung proseso ng pagpapagaling ko. Simple lang, kahit ngayon, patuloy yung alkaline ko. Nag-alkaline ako. Tapos yung pag-alkaline, hindi yan dire-diretso. Kailangan kasi understanding din, marunong ka din, inuunawa mo rin bilang, walang ibang walang ibang mag-aalaga sa katawan natin kundi tayong sariling tayo mismo mag-aalaga sa katawan natin, kanya-kanya, individual. Yung doktor, tutulungan lang tayo. Yung iba nga, tutulungan ka lang hanggang may pera ka. Pero may mga doktor naman na libre. At may mga doktor na kapag naging kaibigan mo, mas maganda. Tutulungan ka talaga. Ako, marami akong kaibigan doktor. Shout out sa mga kaibigan namin doktor. Meron nga, inoperahan ako dati sa appendix, libre yung operation. Family friend ng magulang ko. Alkaline, maraming paraan. May nabibili tayong alkaline water. Pakita ko dyan sa vlog. Dito sa vlog nito, pakita ko may pH 9. Meron ding natural. Unang natural na alkaline. Sabaw ng buko. Pangalawang alam ko na alkaline, lemon water. Patatlong alam kong alkaline, pipino. Cucumber water. Cucumber water. Kapag ginawa mo yan, nasa city ka, ang iniinom mo ay yung mga nasa bote. Hindi naman tunay na mineral yan. Kasi dinaan sa sa technology din yan teknolohiya. Ginagawa ko, linalagyan ko siya ng konting-konting rock salt water. Yung salt water, rock salt, yung galing sa salt water sa dagat. O kaya yung Himalayan salt. Konting-konti lang lalagyan ko para maging mineral siya. Tapos lalagyan ko na siya ng pipino, kaya lalagyan ko siya ng lemon slice. Pipino slice din. Magiging na siya, alkaline water. Ako sa ngayon, ginagawa ko start nung isang araw pa. Kasi nga, ang problema ko yung sa uric acid ko. Kahit uminom ako ng gamot, tagal-tagal na, tinigil ko na yung gamot, ayaw ko na, hindi pa nga ako nabalik sa doktor. Ginawa ko, alkaline na lang. Naisip ko, bakit hindi ako mag-alkaline na lang? Para ma-detox yung katawan ko, malinis yung katawan ko. Yung uric acid ko, patuloy na pinapahirapan ako. Yun nga, gusto ko nga bumili ng pang-test ng alkaline, ng acid sa katawan, at sa lupa. Yung sa halaman ko, ganun, bibili din ako sa lupa. Makikita natin kung kailan kailangan natin na alkaline. Ako, 1 week for 1 month. 1 week for 1 month. Ibig sabihin ko, isang linggo ako mag-alkaline water sa isang buwan. Hindi tuloy-tuloy kasi hindi lahat ng maganda okay sa katawan natin. Pwedeng yung maganda makapagbigay ng kapahamakan kapag naubuso natin. Hindi laging pinag-iingatan natin na hindi maabuso yung mga ginagawa natin sa ating katawan, sa ating kalusugan. Lagi natin tatandaan,
tulad ng mga prutas, gulay, kahit pa yun masustansya, dapat inaalam natin, dapat ilalagay natin sa level ang lahat sa maayos. Kasi pag nasobrahan talaga tayo, magkakaroon ng problema kasi may mga iba't ibang uri ng natural chemical ang lahat ng kinakain natin. At ang lahat na yan ay nasa level na pangangailangan ng ating katawan. Dahil kapag sumobra, merong isang tataas, merong isang bababa na magiging sanhi ng problema ang pangkalusugan natin. Prevention. Lagi kong para doon sa kaibigan ko, pare, pagaling ka. At sana maging aral sa ating lahat na mahalaga ang prevention sa ating katawan. Masarap, masaya ang kumain ng kumain. Ang alam natin, kala natin nag-i-enjoy tayo. Kasi yun nga yung pagkakamali na lagi ko sinasabi. Na kapag kapagod ang katawan natin, nagbibigay tayo ng trophy. Kailangan mabawi natin, mag-enjoy tayo, magpapahinga tayo. Pero maling procedure yung ginagawa nating pag-enjoy at pagpapahinga. Kasi yung pagpapahinga ginagawa natin, kalimitan, ipinag-iinom natin, ipagpupuyat pa natin para maging masaya tayo. Yun yung enjoyment na alam natin na dapat mabago natin. Dapat pag enjoyment, kailangan bigyan mo ng talagang pahinga, totoong pahinga ang katawan natin kasi galing sa trabaho yan, galing sa pagod yan, galing sa stress yan. Kailangan pakainin natin ng tama. Yung nutrition talaga, yung masustansya. Kasi para makabawi. Kasi may mga cells yan na namatay. O may cells yan na nanghihina sa sobrang stress, doon sa pinagdaan ng pagod. Problema kasi sa atin, sa totoo lang, kapag hindi mo ba nararanasan yung pagkakasakit, hindi yan basta naniniwala sa ganitong kwento. Sino ba si TTV? Diba? Kaya nga maraming basher, diba? Sabi yan sa mga i-share ko nung nakaraang video. Basher, kasi hindi nila alam, hindi nila naranasan ang sakit, ang hirap. Yung kaibigan ko, bigla na lang, seconds, bumigat yung dibdib, sumakat ang dibdib. Pagdala sa hospital, wala pang 15 minutes, mga 15, sabihin natin 15 minutes na dumaing. ICU. Pagdating ng ICU, dahil hindi kaya dito sa probinsya, ilinuwas. At doon sa pinakamalapit na hospital na may kakayahan para sa pag-oopera. Laki nung hinihingi, 900,000 doon sa operation. Operation lang yun. Kaya mahirap. Paano kung wala kang 900,000 nakapit? Pangunahing panggastos lang sa operasyon. Yung alis nila dito sa hospital na dinala dito, ICU yun. Yung medyo malaki yun. Malaki yung ginastos na nila dito bago pagdating doon, 900. Tapos hindi lang yun, marami pang matagal pang gamutan yun. Ingatan natin ang katawan natin.